mag-refer sa inyo na tao or local officials? Pasensya na po at sasabihin ko, Senator Bato, ginagamit niya si Juby Espinedo. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan, pinatay na parang hayop na walang kalaban-laban. Pakiulit po. Sir, ang pagiging akali po ng Albuera ay may magbigat po na responsibilidad. So, paano niyo po na napaghanda ito at sa paparating po na campaign period, ano po yung mga paghahanda niyo po para sa darating na Sa aming mga plano, hindi lang po ako ang plano, pati yung mga kasamahan ko, mga konsihales, na nakita namin ang problema sa Albuera. Kaya plano namin na bigyan solusyon ang lahat. Hindi man mangyari na instant, pero may mga gagawin kami na mga plano at na ma-implementar dito sa lungsod ng Albuera. Sir, curious na po ako. So, pwede po namin malaman kung meron bang personalities na behind po sa inyong pagkakita sa pagiging Hayaan na natin ang investigasyon na umusad kasi lalabas ang tunay na tao kung sino at sino rin ang may kasalanan. Dapat lang makulong. Yan na po. Thank you very much. Ano kayong plano nito? Kung para sa akin, kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yun para madaan talaga sa masusing procedure sa korte. Sana matulungan nila ako at willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGT. So may last question muna sir, sa daming election, sino sa mga kalaban mo ang tinitingnan na medyo may laban? Hindi naman sa pagmamayabang, walang laban sila sa akin. Kasi ang mga Albuerahanos na ang nag-toss up sa akin para tumakbo, hindi ang sarili ko na pinilit ko sila. Walang nangyari ganon. So, sa mga kakontra ko sa politika ngayon, pasensya na po ha, na medyo alanganin kayo sa mga tao dahil may mga nakaraang issue kayo. Ako ngayon may issue na pagbabago lang ang sa akin sa lungsod ng Albuera. Thank you sir. Yes, Sir Fred. Magandang hapon, Fred Magaldos po, Sir Kerwin. At dalawang tanong ko para kay Mayor Kerwin at kay Vice Mayor. Tama? Ang tanong ko lang, in few months now, Sir Kerwin, it will be campaign period. You will be going out in the open, in public, to campaign. Na ipinoconsider ba natin ang makakaibunya po makalang doon na dawit sa droga, locally and nationally, na pwedeng
balikan ka sa mga ganong sitwasyon. Gantihan, kumbaga. Kung sino man yung nadawit sa aking testimonya sa Senado, ako'y humihingi ng taos-puso kapatawaran sa inyong lahat at handa akong harapin kung ano man ang inyong plano sa panahon na yon. Kung balikan niyo ako, balikan niyo lang. Kasi sa panahon na yon, ako talaga ay sobrang pressure na gumagawa na lang ako ng mga pangalan na may dawit para pakinggan ang balita na maganda. Pero sa totoo lang, labag sa kalooban ko ang ginawa kong testimonya kasi walang katotohanan. Yun lang po. Maraming salamat. Nabanggit mo kanina na isa sa iyong magiging kampanya dito sa Albuera ay supo yung droga. Ngayon, mga kailangan siguro tayo ng ordinansa na para gawin din ang mga programa na yan. So, I'd like to ask yung ating kandidato sa pagka-vice mayor, ano ang kanyang inyong plano na gawing ordinansa, municipal ordinance dito na magiging suporta naman sa nakikita mga kampanya programa ni Mayor Kerwin. Good afternoon po sa lahat. Ang pagtagpo ko po ay bilang pagsuporta at pagpatuloy sa iniwan ni Daddy na mga magandang plano dito sa Albuera. Kung ano ang mabuting pwedeng gagawin ni Kuya ko dito sa Albuera, kagaya ng pagsumpo ng droga, lahat po ay susuporta po ako. We do this po because of my father. We want to continue lahat ng mga dreams niya for Albuera. That's it po. Thank you. At follow-up na ba, ilang kapatid ni Mr. Kerwin, how do you feel now that your kuya is now out of the open and free from all the cases? I feel so happy and I'm always proud of my brother. Thank you. Yes, and then next, C. Just. Good afternoon, Sir Kerwin. This is Kerwin Asidre del Corporation. So sir, yung position po ng pagiging alkalde ay may mabigat po na responsibilidad. So paano po nyo pinaghanda nito at ano po yung mga paghahanda nyo sa paparating na election period po? Sa campaign period, rather. Wala akong pasensya na po kasi nakala ko ulit ang aking tali. Pag-iulit po. Sir, ang pagiging alkalde po ng Albuera ay may mabigat po na responsibilidad. So, paano niyo po na napaghanda nito at sa paparating po na campaign period, ano po yung mga paghahanda niyo po para sa darating na campaign period po? Sa aming mga plano, hindi lang po ako ang plano, pati yung mga kasamahan ko, mga konsihales, na nakita namin ang problema sa Albuera. Kaya plano namin na bigyan solusyon ang lahat. Hindi man mangyari na instant, pero may mga gagawin kami na mga plano at na ma-implementar dito sa lungsod ng Albuera. Sir, curious lang po ako. So, pwede po namin malaman kung meron bang personalities na behind po sa iyong pagtakbo sa pagiging alkalde?
walang ibang nasa likod ko sa aking pagtakbo, kundi ang mga tao sa Albuera, ang mga barangay kapitan, at ang mga negosyante sumusuporta sa akin. Sila lang po ang nasa likod ko. Thank you, sir. Good afternoon, Sir Derwin. Justin po from RMN Tacloban. Sir, sa statement po ninyo or message po ninyo after po ninyong nag-file ng COC, tinawag po ninyo yung sarili niyo as Batman, wherein you said na ipagtatanggol mo yung mga taga-Albuera na, if this is not the exact word, naagrabyado. So, in what aspect po sa tingin mo may naagrabyado or kulang sa pagtagad diri sa Albuera? Nasabi ko yun na kulang sa pagtagad. Halimbawa, yung health services, lalo na sa mga matatanda, na hindi nabigyan ng tamang tulong galing sa ating gobyerno. Gagawin ko at sa mga kasamahan ko na bigyan pansin yon at bigyan ng solusyon. Pangalawa, may mga kriminalidad na mga nangyari dito sa Albuera at ako mismo ang tumutulong para mabigyan rin ng solusyon. At sa droga naman, yun ang parang ano talaga ako, parang kung sa manok pa, kondisyon ako makipaglaban doon sa droga dito sa Albuera para mawala na. Kasi maraming mga magulang na humingi ng tulong sa akin at sa ngayon na hindi pa ako mayor, nagawa ko na. Tingnan nyo, itanong nyo dito sa mga tao sa Albuera tungkol sa droga. Ngayon ay meron pa naman pero konti na lang. Pero yung ibang kapitbahay na mga city natin, palaging nagsasabi, drug-free na daw. Pero maraming na positive na mga empleyado sa gobyerno. Okay, sir. Follow-up question mo lang, sir. Sa Facebook post po sa ninyo, sa Kerwin na Facebook, meron tong mga retrato na tinutulungan nyo sa sariling bahay ninyo. Pinapapunta ninyo yung mga tao sa mismong bahay po ninyo. What assistance po yung binibigay po natin ngayon sa mga taga-Albuera? Lahat wala pong pinipili. Pakiulit ng question mo para masagot ko ng maayos. Nakita po natin sa Facebook po, Facebook account po ninyo, mayroon doon nakapost na pinapapunta po ninyo sa inyong sariling tahanan yung mga taga-Albuera to give assistance. So, anong mga assistance po yung binibigay natin? Health assistance, lahat na. Lalo na yung pagpalibing. Hindi ko man gustuhin tumulong sa pagpalibing kasi ang namatay ay pasaway dito sa lungsod ng Albuera, pero hindi ko matanggap na hindi makabigay ng kunting tulong sa pamilya. Yan lang po. Maraming salamat, sir. Good afternoon, sir. I'm Joey Kagyan of the Choir. So, na-mention mo kanina yung ICC. Are you willing to appear before the ICC? 1,000% na willing po ako. Hindi lang 100, 1,000% para makamit namin ang hustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa nila ng kwento. Si Senator Laila de Lima, sir, major assault siya sa drug war ni Presidente Duterte. Sinabi mo, she's very deeply involved sa illegal drugs, but she was, are you willing to personally apologize mo? Ginawa ko na po yan
humingi na po ng kapatawaran sa kang Ma'am Laila de Lima na patawarin niya ako. At tinanggap naman niya ang aking hiling. Yun lang po. Last time, sir, do you want the former president to be present at pag-alis sir? Because of the Hayaan na natin ang investigasyon ng Mossad kasi lalabas at lalabas ang tunay na tao kung sino at sino rin ang may kasalanan. Dapat lang makulong. Yan lang po. Thank you, sir. Okay, thank you. Roel, one question. And then Ronnie. Good afternoon, sir. Well, mas malaki business agency. Sir, unang tanong ko po is, handa ba kayong harapin if ever gamitin issue ng mga makakalaban niyo sa politika sa election, yung mga issues na kinasangkutan ninyo before? Sa totoo lang, ilan taon ako na panahon na mo abot. Yun ang panahon na ang mga isyo na iyalang labay sa kuha. Ug andam kong atubangon kay wala manay kamatuoran. Another question, sir. If ever you will be elected as mayor of Alvera, ano ba yung mga developmental projects na gusto, aside dun sa sinabi niyo kanina na pagtutok sa pangangailangan ng mga elderlies, what are others developmental projects that you wanted to implement dun sa Alvera? Hospitalization, gusto kong ma-improve ang aming munisipalidad sa Alvera na magkaroon ng sariling hospital at i-arrange ang aming mga establishmento para maging malinis lahat. Yun lang po. Thank you, sir. Okay, so Ronnie. And then Josie. Ngayong hapon, sir. Sherry. Ronnie Awa. Ay hapon. Nakadaghan ako kabati yung kikan paganina that you are against drugs na binasa imong plataforma karon. Kabalo naman ta nga this is a national program and ay daghan ng ahensya from PNP, PDEA ang na mga programa against drugs. Sa imong pagkontra sa droga sa pagkakaroon, unsay mga maayong pamaagi na sa imong una nga na-mention to di mo ganina na kinahanglan dili blood, dili manubo. Gibuhat na ko na sa ako ang pag-uli diri sa lungsod sa Alvera ang tanang mga drug related sa padak sa kada barangay ako silang gihangyo nga muundang na anang mga butangan na sa pagpamaligya o sa paggamit og droga kay walay maayo nga tinumdanan kana nga butangan. Pwede man mo istoryahon tagaan kung ako na kung ihatag yun sa kahitasan na ako ang mahimong mayor, tagaan ko nagpagtagan ang mga drug related, tagaan ko na sila o diversion para mabisi sa ilang mga kaugalingon para dili na sila makahinumdum o makalimtan ang droga dinhi sa Alvera sa paggamit kay walay luna ang droga dinhi sa Alvera kung ako ang mahimong mayor. Follow-up question na. Sa imuhang yung ganina the media nga tanggalon na, hindi na i-associate sa imo ang kaning self-confessed drug lord sa Eastern Visayas. Unsaon man nimo nga bisag ang imong kaadpang karon
Mao gihapon yung gilabay sa imo ug ang daghan nga mga nagtuo ngayon ana man gyud ang imong kinabuhi. Maunay giingon nga political nga aspeto basta maghinangat To, Senator Bato de la Rosa, naku, tsak na magkakabuhok ka dito sa paglalaglag sa'yo nitong si Kerwin Espinosa. Naku, kaya pala po ganon ang mga pahayag ni Kerwin Espinosa. Tinuro niya si Dilima, ang dami niyang dinawit sa illegal na droga noong siya po ay nahuli, di ba? Kasi nga daw po tinakot daw siya ni Bato. Isang malaking hamon ito ngayon kay Bato de la Rosa dahil po siya ay kumakandidato ngayon sa pagkasenador. Nako, lalong madaragdagan ang dahilan ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino, para hindi iboto si Bato de la Rosa. Wala paano gagawin? Andyan na yan. 'Di ba? Lumutang na ang katotohanan. Merong nagsabi ng kung ano ang ginawa nitong si Senator Bato sa dati niyang panunungkulan bilang PNP chief. Ayan na 'yon, 'di ba? Ala talagang lihim na hindi nabubunyag. Lahat talaga ng ginagawa na kalukuhan, kabulastugan, katarantaduhan ng isang tao, lalabas at lalabas 'yan at the right time. So, abangan natin ang depensa diyan ni Bato de la Rosa. Baka magpatawag na naman yan ng Senate hearing. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Nako, Senator Bato, sana masagot mo ito dahil marami na ang nadismaya sa'yo. Mas dadami pa ang madidismaya sa'yo dahil sa sinabi na ito ni Kerwin Espinosa. So yun lamang po. Salamat!